Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2456, Presyon. Tumingin si Lin Feng sa matandang Taoist priest na walang imak. Sinasabi pa rin ng taong iyon na si Lin Feng ay naging sikat at malakas salamat sa kanya. Kinuha ni Lin Feng ang ilang saint's weapons at ibinigay ito sa matandang Taoist priest. Matanda, kunin mo sila. Isa ka ng saint, ano ang balak mong gawin? Hihihi. Umawalang ang matandang Taoist priest at kinuha ang saint's weapons ng walang galang. Aniya, ako ay isang makapangyarihang saint ngayon, kaya sa wakas ay mabait ka na. Ang mga saint's weapon na ito ay perpekto, papayagan nila akong tulungan ang Celestial Evolution Holy Clan na bumangon muli. Kapag ang Celestial Evolution Holy Clan ay nakatayo sa tuktok ng vast Celestial Ancient City at naging unang makapangyarihang grupo doon, maglalakbay ako sa buong mundo at pupunta sa ibang mga mundo. Gusto kong makita kung ano ang kakaiba sa ibang mundo. Sige, mabuti. Ang Celestial Evolution Holy Clan ay mahalaga sa iyo, kaya normal na gusto mo itong umangat. Sabi ni Lin Feng. Kahit na hindi pa sinabi ni Yandy na nag-aalala siya tungkol sa Celestial Evolution Holy Clan o gusto niya itong mabuhay muli, alam ni Lin Feng kung gaano ito kahalaga sa kanya. Ngayon ay sapat na ang kanyang lakas upang gawin ang Celestial Evolution Holy Clan na tumayo sa tuktok ng vast Celestial Ancient City, na isang lungsod lamang sa Lower World. Sige, naghintay ako dito dahil gusto kitang makita, alis na ako. Tumiti si Yandy. Nagulat si Lin Feng. Bakit nagmamadali? Gusto mong mag-chat ng mas matagal? Tanong ni Yandy, nakangiti at casual na tumalikod. Magkaibang landas ang tinatahak namin ngayon, hindi kami pwedeng magkatuluyan, at parang panaginip na ang nakaraan. Kung may oras ka, pumunta ka sa vast Celestial Ancient City para makita ako, kaibigan ko. Nawala siya sa malayo. Napabuntong hininga na lang si Lin Feng. Sa totoo lang, para itong panaginip. Ngayon, hindi na siya natulungan ng matandang Taoist priest, kaya umalis na lang siya at umalis para tulungang bumangon ang kanyang clan. Old buddy, sana hindi ka na mamatay. Kung may kailangan ka, magtanong ka sa akin. Sigaw ni Lin Feng na tumatakbo pasulong. Huwag kang mag-alala, wala akong pakialam na humingi ng tulong sa iyo kapag ako ay nangangailangan. Tawa ng isang malayong boses. Tumiti si Lin Feng. Lumingon siya sa manghuhula at sinabing, Guro, alis na ako. Tumanggo ang manghuhula, at umalis si Lin Feng. Itinaas ng manghuhula ang kanyang ulo at bumangon sa hangin. Nais ni Lin Feng na magnilay sa pag-iisa upang maghanda para sa mga laban sa loob ng 2 taon. Mayroon din siyang mga bagay na dapat gawin. Kinailangan niyang lakbayin ang mundo para makilala ang mga tao at maghanda para sa mga laban. Ang 5 mandirigma ay hindi lamang ang kasangkot. Lumilipas ang oras nang walang nakakapansin kapag maayos na ang lahat, ngunit kapag may problema ka, parang wala kang sapat na oras. Noong mga araw na iyon, si Lin Feng ay nagpractice ng cultivation na parang baliw. Hindi siya nagpahinga. Minsan, iniisip niya ang kanyang pamilya at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap mata. Sa Star World, nakikipaglaban si Lin Feng sa gintong unggoy, nanginginig ang espasyo sa paligid nila. Ang gintong unggoy ay nagtaas ng kanyang kamay, at ang langit ay nagdilim. Sinubukan niyang saluhin si Lin Feng, ngunit nararamdaman ni Lin Feng ang pagpintig ng lupa na parang sarili niyang katawan. Ang bilis niyang kumilos para siyang nag-teleport. Tibing sa lupa. Sigaw ng gintong unggoy. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Lin Feng ay tumaas, sinusubukang ilibing siya. Si Lin Feng ay muling naging walang laman na espasyong chi at nawala. Hindi siya maabot ng mga atake ng kanyang kalaban. Hindi masama, naiiwasan mo na ang mga atake ko ngayon. Hindi ka nag-aaksaya ng oras mo. Sabi ng gintong unggoy, habang siya ay tumigil sa pag-atake. Pero hindi pa rin sapat. Malamang na makokontrol ng iyong mga kalaban ang ilang uri ng orihinal na lakas. Masyado kang mahina. Masyadong mahina rin ang mga atake mo. Sabi ng gintong unggoy. Muli niyang inatake si Lin Feng. Nasa pinakamataas na antas na ngayon ang lakas ko sa lupa at walang laman na espasyo. Gumagamit din ako ng hangin at mabilis na lakas para gumalaw ng mas mabilis, ngunit hindi ito sapat, naisip ni Lin Feng, inis. Hindi masama, kapag ang isa sa iyong orihinal na lakas ay umabot sa pinakamataas na antas, ikaw ay katumbas na ng isang mataas na antas na saint. Karamihan sa mga tao ay nangangailangan ng higit sa 10,000 taon upang gawin iyon. Ang ilang mga tao ay hindi kailanman nakakalusot. Tinulungan kitang baguhin ang oras kaya dito, 10 taon na ang lumipas at mayroon ka ng 2 orihinal na lakas sa pinakamataas na antas. Matiag ang sabi ng matandang baka mula sa kanyang pinagmamasdan. Pero hindi pa rin sapat. Siguradong matatalo ka, paano kung pagsasamahin ko muna ang mga orihinal na lakas? Sabi ni Lin Feng na nagtanong sa matandang baka.
Ang pagsasama-sama ng mga orihinal na lakas ay mas mahirap kaysa sa pag-unawa sa isang orihinal na lakas sa pinakamataas na antas. May mga limitasyon. Kung dito ka lamang magsasanay ng paglilinang, malilimitahan din ang iyong pag-unlad. Sabi ng matandang baka, kung gusto mo talagang subukan, subukan at labanan ang tatlong iyon. Isipin mo na sila ang magiging kalaban mo sa loob ng isang taon. Sabi ng matandang baka, sabay turo sa huling tatlong Bestial Saints. Ang anim na iba pa ay maraming beses nang lumaban kay Linfang. Gayunpaman, sa tatlong iyon, dalawa lang ang sumubok at lumaban kay Linfang, ngunit hindi nila ito sineseryoso. Ang huli ay hindi kailanman lumaban kay Linfang. Tumingin si Linfang sa huli, marahil siya ang pinakamalakas sa lahat. Ayon sa matandang baka, ang tatlong iyon ay kasing lakas ng mga kalaban na kakalabanin niya isang taon mula ngayon. Kung manalo ako laban sa kanya, ibig sabihin kaya kong talunin ang kalaban ko. Sabi ni Linfang sa matandang baka, kung kaya mo siyang talunin, magiging okay ka. Pero hindi ko ipinapayo sa iyo na subukan mo muna, dahil masama talaga ang ugali niya. Seryosong sabi ng matandang baka. Tumingin si Linfang sa kanya at naglakad pasulong. Tuwang-tuwa na tumingin sa kanya ang iba. Pagkatapos ay kumilos si Linfang ng kasing bilis ng kidlat. Itinaas niya ang kanyang daliri na tumagos sa kalawakan patungo sa Bestial Saint. Biglang iminulat ng Bestial Saint ang kanyang mga mata, na napakaitim, tulad ng sa isang demonyo. Dumagundong ang hangin habang gumagalaw ang Bestial Saint, at isang agresibong chi ang pumuno sa hangin. Kinabahan si Linfang at nakaramdam ng pang-api. Itinaas ng Bestial Saint ang kanyang kamao at isang agresibong chi ang bumagsak sa katawan ni Linfang. Bumagsak siya sa lupa at lumitaw ang isang bunganga sa paligid niya. May impresyon siyang sisabog ang kanyang mga organo. Biglang huminto si Linfang sa pasulong, nawala at muling lumitaw sa ibang lugar. Gayunpaman, ang espasyo ay nagkontrata bilang isang hindi kapani-paniwalang chi na sumalakay dito. May impresyon si Linfang na siya ay ipinanganak. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang sensasyon, pakiramdam niya ay maliit at sa parehong oras ay nagkaroon siya ng impresyon na siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Napaungol si Linfang sa sakit. Siya ay sinaktan ng marahas at hinagis pabalik. Lubhang masama ang pakiramdam niya. Sinulyapan siya ng Bestial Saint na walang pakialam at muling ipinikit ang kanyang mga mata. He looked calm and composed again, na parang walang nangyari. Mga orihinal na lakas ng demonyo, lupa, at ilusyon sa pinakamataas na antas. Si Linfang ay namangha. Ang Bestial Saint na iyon ay maaaring ilarawan gamit lamang ang isang salita. Agresibo. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng lahat ng iba ay napakalaki. Nararamdaman mo ang iilan, hindi masama. Pero kaunting lakas lang ang ginamit niya, talagang mapatay ka niya agad kung gugustuhin niya. Walang pakialam na sabi ng matandang baka. Nakaramdam na ng pananakit ang katawan ni Linfang. Ang Bestial Saint na iyon ay malamang na nagsanay sa loob ng 10,000 taon. Mayroon siyang advanced na kaalaman sa orihinal na lakas. Linfang, hindi mo pa kami mapipilit na gumamit ng pinagsamang orihinal na lakas. Sabi ng gintong unggoy. Tumanggo si Linfang. Kapag ginamit nila ang isang pagsasanib ng mga orihinal na lakas, ang kanilang mga pag-atake ay napakalaki. Noon, ang gintong unggoy ay nakapatay ng isang mataas na antas na saint ng napakadali, at ang huling Bestial Saint ay madaling napatay ang gininto ang unggoy. Aalis ako, sabi ni Linfang, at pagkatapos ay umalis siya. Dumating siya sa mundo ng sarili niyang espiritu. Si Meng Qing ay nasa imperyo ng Zuyu kasama ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Nais ni Linfang na magpahinga ng ilang araw, nag-ensayo siya na parang baliw sa loob ng ilang sandali, baka magpahinga at makatutulong ang ilang magagandang sandali. Sa labas ng mundo, ang mga shrines ay nagpatuloy sa pakikipagkompetensya sa mga teritoryo at iba pa. Ang manghuhula ay napunta sa Supreme Animal World at ngayon ay bumalik na may dalang balita. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2457, Makajos na angkan ng Phoenix. Sa Fortune Shrine, isang grupo ng mga tao ang nakaupo na naka-cross-legged sa isang mabituing lugar. Naroon ang manghuhula. Nakapikit ang mga mata ng pinuno ng shrine, ginagalaw niya ang kanyang mga daliri, pinaliwanagan siya ng liwanag ng bituin. Bigla siyang nagmulat ng mata at tumingin sa mga bituin. Mukha siyang nagulat at nagtanong. Mara Deva, sinong angkan ang may hindi kapani-paniwalang henyo sa Supreme Animal World? Ang makajos na Phoenix Clan. Sabi ng manghuhula. Noong una ay gusto niyang sabihin sa pinuno ang tungkol dito, ngunit tila nahulaan na ito ng pinuno. Pagkatapos ng tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap, umikot ang Destiny Wheel at iba na ang ating mga bituin. Maraming Destiny Lights ang hindi ko na maintindihan. Napabuntong hininga ang pinuno ng Fortune Shrine.
Leader, nakita mo na ang isang hindi kapani-paniwalang henyo na lumitaw sa Supreme Animal World. Napakabihirang na niyan, at hindi madali ang panghuhula. Tugon ng manghuhula. Kumusta ang galing ng Godly Phoenix Clan? Tanong ng pinuno ng shrine. Nasa isang ipinagbabawal na teritoryo, sa mythological animal mausoleum. Siya ay kinilala ng isang Diyos. Tinawag siyang Diyosa. Sagot ng manghuhula. Goddess. Nagiging mas kawili-wili ang mga bagay. Ang mga ipinagbabawal na teritoryo ay mga mahiwagang lugar. At sa panahon ng kaguluhan, maraming hindi kapani-paniwalang mga henyo ang bumangon. Si Linfang ay kinilala ng isang Diyos sa makadiyos na libingan. Buhay na lumabas si Chu Chun-Kyu mula sa Supreme Ancient Pit of Hell, at nagbago rin. Bulong ng pinuno ng shrine. May iba pa ba? Ang ilang malalakas na cultivator ay nagsasama-sama at bumubuo ng mga alyansa sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ilan sa kanila ay gustong maging shrines. Sabi ng manghuhula. Normal lang iyon. Mahinahong sabi ng pinuno ng shrine. Anything tungkol sa mga laban sa isang taon. Hindi nagbago ang sitwasyon ng mga shrine. Ang Hell Shrine ay hindi nakikisali sa mga gawain ng kontinente ng Siyam na Ulap. Ang Life Shrine ay hindi mahilig makipag-away. Mukhang wala pa rin ang Light Shrine. Ang Soul Shrine ay pinamamahalaan ang mga bagay ng maayos at mataktika. Hindi sasali ang Thunder Shrine. Umaasa ang Celestial Sound Shrine at ang Earth Shrine na hindi masisira ang Fortune Shrine. Bukod sa kanila, ang Fire, Ice and Frost, Dazzling, Empty Space, Wind, at Demon Shrines lahat ay gustong sirain tayo. Ang walang siglang sabi ng manghuhula. Hindi masama. Noon, 10 shrine ang nagpahayag ng kanilang sarili. Ngayon may 4 pang shrines. Nakangiting sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Ang Soul Shrine at ang Thunder Shrine ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Ang Celestial Sound Shrine at ang Earth Shrine ay natatakot dahil medyo mahina ang mga ito kumpara sa lahat ng iba pang shrine, at ngayong nakikita na tayo sa bingit ng pagbagsak, mas nag-aalala sila na baka maging katulad natin sila. Kaya naman sinusuportahan nila tayo. Kung lalakas tayo, lalakas sila. Mukhang wala ang Light Shrine. Ito ay isang mahirap na sitwasyon para sa amin. Sabi ng manghuhula. Ang 15 shrine ay nakapagsama-sama sa mahabang panahon, isa na itong himala. Ang Fire, Ice and Frost, Empty Space, Dazzling and Wind Shrines ay hindi ang pinakamalakas na shrine, lalo na ang Wind and Dazzling Gold Shrines. Ano ang gusto nilang gawin? Malamig na tanong ng pinuno ng shrine. Sino ang nakakaalam? Lahat ng shrine ay may kanya-kanyang plano. Sila lang ang makakaalam kung ano talaga ang mga plano nila. Napabuntong hininga ang manghuhula. Paano ang Supreme Animal World? Tanong ng pinuno ng shrine. Pumayag ang Dragon Clan na sumama. Darating din ang Rock Clan, ngunit ang Rock Clan ay hindi nangangahulugang darating ng payapa. Darating din ang Unicorn Clan, hindi ko alam kung ano ang gusto nila, pareho para sa Godly Phoenix Clan, sa tingin ko ay dapat pumunta si Linfeng sa Supreme Animal World. Sabi ng Diviner. Nagulat ang pinuno ng shrine. Kawili-wili. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dyan. Sabi ng pinuno ng shrine. Alam ko, sumang-ayon din ang Godly Phoenix Shrine. Sagot ng manghuhula. Baka gusto nilang makita kung sino ang mas magaling, si Linfeng na may forbidden body, o ang kanilang Diyosa na magiging tunay na Diyos. Nang marinig ng pinuno ng shrine ang manghuhula, ngumiti siya at sinabi. Kawili-wili, pupunta ako at tanungin ng direkta si Linfeng. Sige. Sabi ng manghuhula, bago siya umalis. Ang ibang mga tao na nakaupo pa rin na nakakross ang paa ay nanatili sa likuran. Isang walang katulad na saint ang nagtanong. Leader, ano sa palagay mo ang Diyosa? Hindi ako sigurado. Sa panahon ng kaguluhan, lahat ay posible. Baka iba pang mga Diyos at Diyosa ang lilito sa hinaharap. Nagiging maulap, at pinipigilan tayo ng mga ulap na tumingin sa mga bituin. Itinaas ng pinuno ng shrine ang kanyang ulo at tumingin sa langit, ang mga bituin ay nakasisilaw. Walang mga ulap. Ano ang ibig niyang sabihin? Pinuntahan ng manghuhula si Linfeng at tinanong kung ano ang iniisip niya. Nagulat si Linfeng. Hindi niya akalain na gustong makita siya ng Godly Phoenix Clan. Urgent ba ito? Tanong ni Linfeng. Parang hindi naman. Hindi mo kailangang pumunta kung hindi mo gusto. Curious lang akong malaman kung ano ang iniisip ng Godly Phoenix Clan. Tumiti ang manghuhula. Tara na, kung maaari kong makipagkaibigan sa kanila, maaari itong maging kapakipakinabang sa isang taon. Sabi ni Linfeng, ang Fortune Shrine ay walang maraming kakampi. Kailangan nilang bumuo ng isang magandang alyansa. Kung ito ay maaari, ito ay magiging mahusay. Bumalik si Linfeng sa Supreme Animal World. Sa nakaraang pagkakataon na naroon siya, ito ay upang pumunta sa Supreme Ancient Pit of Hell.
Sa pagkakataong ito, ang manghuhula lamang ang sumama sa kanya. Ang makajos na Phoenix Clan ay nasa Phoenix Valley ng Supreme Animal World. Ang lambak ay may hugis ng isang phoenix mula sa langit. Ang mga gusali doon ay hindi kasing rangya ng mga nasa mundo ng mga tao. Sila ay simple, ngunit maganda pa rin ang hitsura. Nakaharap si Lin Feng sa isang magandang palasyo na 12-dosenang metro ang taas, na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang chi. Maraming tao ang naghihintay sa labas, pinapanood si Lin Feng at ang manghuhula. Matalim ang mga mata nila, lalo na ang mga mata ng ilang kabataan sa karamihan. Lin Feng, haha, nandito ka rin. Bulalas ng isang tao, buong pusong tumawa sa sandaling iyon. Tumingin si Lin Feng at nakita si Ao Kanghai. Brother Ao, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Lin Feng. Magtanong ka, kahit alam mo na ang sagot. Sabi ni Ao Kanghai na nakangiti kay Lin Feng. Pagkatapos ng nangyari sa Dayu City, marami rin ang nangyari sa Animal World. Sa taong ito, ang isang tao na maaaring hindi kapani-paniwala tulad mo ay lumabas sa Supreme Animal World sa Godly Phoenix Clan. Siya si Lin Feng. Maraming tao ang tumingin kay Lin Feng ng matalim. Pagkatapos ng nangyari sa Dayu City, si Lin Feng ay naging masikat sa Supreme Animal World, dahil maraming walang katulad na mga saints ang nasangkot dahil lang sa kanya. Siguro ang Forbidden Body ay walang gaano, pinalalaki lang ng mga tao habang lumilipas ang panahon. Malamig na sabi ng isang tao. Mayroong dalawang tao doon, ang isa ay nakita na ni Lin Feng noon. Si Zhang Gan, ang humabol sa kanya noon. Siya ay napakalakas, isang mahusay na Oriental Greenfinch Rock. May katabi pa siyang mas bata sa kanya. Siyempre, imposibleng matukoy ang edad ng isang tao mula sa kanilang hitsura. Ama, masayang bulalas ng isang tao. Si Ao mo iyon. Tumalon siya sa tabi ni Lin Feng at pinalakpakan ni Lin Feng ang kanyang mga balikat bilang pagbati. Ama, narinig ko na ang tungkol sa iyong kahangahangang pakikipagsapalaran sa Dayu City. Sayang wala ako doon. Tuwang-tuwa na sabi ni Ao mo. Muntik na akong mapatay. Ito ba ay isang kahangahangang pakikipagsapalaran? Protesta ni Lin Feng, habang umiiling at nakangiti. Kahit na ang mga walang katulad na cultivator ay nakipaglaban dahil sa kanya, si Lin Feng ay hindi naramdaman na ito ay isang maluwalhating bagay, siya ay muntik ng mapatay. Mahilig silang mangbuli ng mga mahihinang tao. Paano maaaring subukan at gawin ng walang katulad na mga saint sa iyo ang anuman? Ilang dekada na ang nakalipas, isa ka lang half-saint, at ngayon ay umuunlad ka pa rin sa bilis ng liwanag. Sabi ni Ao mo, na sumulyap kay Zhang Gan. Ang Dragon Clan at ang Rock Clan ay hindi magkaibigan. Malamig na ungol ni Zhang Gan. Alam niyang tama si Ao mo, pero isa siyang supernatural na ibon, hindi niya kayang magpasakop, masyado siyang mapagmataas. Bukod dito, ang mga hayop ay ipinagmamalaki sa pangkalahatan at ipinakita ang kanilang mga emosyon ng hayagan. Ang bilis ng paglilinang ay walang patunay. Baka hindi ganoon kalakas ang Forbidden Body. Sabi ni Zhang Gan. Hindi siya pinansin ni Lin Feng. Tumingin siya sa mga saints sa paligid. Sila ay mula sa pinaka-hindi kapani-paniwalang bestial clans, ang pinaka-namumukod-tanging cultivator ng Supreme Animal World. Mas gusto ng karamihan ng mga hayop ang Diyosa dahil siya ay mula rin sa Supreme Animal World. Alam din nila kung gaano kakilakilabot ang mythological animal mausoleum. Kaya ikaw ang forbidden person. Sabi ng isang tao, dahan-daang naglakad patungo kay Lin Feng. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Siya iyon. Ang sabi ng manghuhula. Tumiti siya ng matalim at sinabi. Hindi ka na kasing talas ng dati. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2458, pakikipaglaban sa isang makajos na hayop. Tumiti ang manghuhula at sinabi. Magkaiba ang mga hayop at tao. Matalas kayong lahat. Ang mga tao ay hindi ganoon. Pero hindi ibig sabihin na mas mahina tayo. Mara Deva, many years ago, sikat ka. Alam natin yan. Pero iba si Lin Feng sa iyo. Napakabata pa niya, wala pang 100 taong gulang. Siya ay may bawal na katawan, at ngayon siya ay napakalakas, siya ay dapat na matalas ang hitsura. Walang kabuluhan. Tumiti ang manghuhula. Gustong makita ng Godly Phoenix Clan si Lin Feng, para bang gumawa ng mga walang kwentang pahayag. Anyway, bisita ka namin. Interesado ang Godly Phoenix Clan sa Forbidden Body. Kahit hindi siya matalas, walang pinagbago, gusto namin si Lin Feng. Now that we have a goddess in our clan, maybe it's the will of heaven. Nakangiting sabi ng taong iyon. Lumingon siya at sinabing umalis siya. Nga pala, humanap ka ng lugar na gusto mong tutuluyan, basta't walang sinuman. Ang mga tao ay natulala. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Maraming tao ang nakatingin sa kanya ng matalim.
Naunawaan ni Linfang ang sinabi sa kanya ni Aokang-hai, ang goddess of the godly Phoenix clan ay namumukod tangi. Ngayon ay nag-organisa sila ng isang pagpupulong doon, ano ang layunin? Ang sinabi lang ng taong iyon ay para lang gawing hindi gaanong kahanga-hanga si Linfang sa harap ng karamihan. Guro, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Linfang sa manghuhula sa telepatikong paraan. Hindi ko alam. Huling dumating ako, ang daming tao dito. Hindi pa nila nakita ang Diyosa, kaya gusto nila itong makita. Ngayong narito ka na, malamang na ginagawa iyon ng Phoenix Valley para pukawin ang mga tao. Siguro gusto nilang makita kung gaano kakalakas at kung gaano kakalakas ng iyong pisikal na katawan. Gusto ka nilang ikumpara sa Diyosa. Ngunit napakabata mo, at ang isa sa iyong orihinal na lakas ay umabot lamang sa pinakamataas na antas. Sagot ng manghuhula. Naiinis din siya. Hindi niya alam kung ano ang gusto nila. Tumingin si Aokang-hai kay Linfang na may ngiti na hindi ngiti at tinapik ang kanyang balikat. He said telepathically. Kahit yung mga taong naiintindihan, hindi kanila bibigyan ng mukha. Naiintindihan ko, sagot ni Linfang. Guro, humanap tayo ng mapagpahingahan. Sige, sabi ng manghuhula na tumatango. Dahan-dahan, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Lumingon si Linfang at tumingin sa binata sa tabi ni Zhonggan. Ang kanyang chi ay mukhang napakatalam. Isang haring chi ang lumabas sa kanyang katawan at inapi si Linfang. Nakakainis ang maruruming ibon. Nakangiting sabi ni Aokang-hai. Tumingin sa kanya ang binata at malamig na sinabi. Aokang-hai, madalas mong ibuka ang iyong maruming bibig. Ilang taon ka nang hindi lumaban, tingnan natin kung gaano kalakas ang pang-apat na prinsipe ng Dragon Clan. Kahit kailan, Zhonglin. Maangin na sagot ni Aokang-hai. Pupunta ako at lalaban sa kanya. Matalim na sabi ni Zhonggan. Hindi pa rin sila nakakapag-ayos ng mga account para sa kanilang nakaraang labanan. Gusto niyang labanan si Aokang-hai. Dahil gusto ninyong lumaban, magsaya tayo. Malamig na sabi ni Aokang-hai. Bumangon siya sa himpapawid, ang mga hayop sa paligid ay mukhang uhaw sa dugo at excited dahil may mga away na magaganap. Isang malaking labanan ang magaganap, napaka-provocative ni Aokang-hai ngayon. Pumunta ka, kumislap ang mga figure ni Zhonggan at Zhonglin. Pareho silang gumalaw, dalawang gintong sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan. Hindi nakakagulat na sila ang pinakamahusay na mga hayop sa mga tuntunin ng bilis. Ang mga miyembro ng Rock Clan ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Bulong ng manghuhula. Lumipad din siya sa ere. Walang silbi ang bilis. Gusto ng mga dragon ang kanilang pagkain na inihaw na mabuti. Sabi ni Aomo. Kumislap ang kanyang mga mata. Ang lahat ng mga hayop ay mukhang mapagmataas. Lumipad ang ilang figure sa kalangitan sa itaas ng Phoenix Valley. Nagsimulang umungol ang hangin. May mga dumaan din sa malapit, pero parang walang pakialam. Napakabilis. Ang grupo ng mga cultivator ay dumaong sa tuktok ng isang bundok. Sino ang gustong unang lumaban? Tanong ni Aokang-hai, na malamig na nakaturo kina Zhonggan at Zhonglin. Ako. Sabi ni Zhonggan. Nagsimula siyang lumipad pasulong ngunit sinabi ni Zhonglin. Hindi ikaw. Si Aokang-hai ay mapagmataas, ngunit siya ay talagang malakas. Narinig ko na kaya niyang kontrolin ang ilang uri ng orihinal na lakas sa pinakamataas na antas, at kinokontrol din niya ang lakas ng dragon. Mas mahirap siyang talunin kaysa tao. Pupunta ako. Si Zhonglin ay isang mahusay na Oriental Greenfinch Rock, masyadong. Hindi siya mas magalang kaysa kay Zhonggan. Ang mga hayop ay talagang mayabang, ngunit sila ay mas malakas kaysa sa mga tao, kaya ito ay isang kalamangan, naisip ni Linfang. Maging si Aomo ay may ilang hindi kapani-paniwalang pamamaraan. Si Linfang ay nagbasa ng isang libro tungkol sa mga pamamaraan ng mga hayop. Ang mga hayop mula sa Godly Beast Clans ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong hayop at tao. Guro, nakikilala mo ba ang lahat ng mga hayop? Tinanong ni Linfang ang manghuhula sa telepatikong paraan. Maraming tao ang nanonood. Lahat sila ay may isang misteryoso at hindi maarok na chi. Kung ang buhay ng isang tao na chi ay maihahambing sa isang lawa, ang buhay nila ay maihahambing sa galit na mga karagatan. Napakahalaga ng dugo ng mga makajos na hayop. Godly Dragon Clan, Rock Clan, kilala mo na ang dalawang iyon. Ang makajos na Phoenix Clan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki doon ay mula sa Unicorn Clan. Yung parang bata dyan ay galing sa Godly Turtle Clan, pero tinatawag nila ang sarili nilang Tortoise Clan. Yung doon na may madilim na chi, hulaan mo ba? Tanong ng manghuhula. Oo, talagang nakakatakot ang chi ng binata na iyon. Mukha siyang lason. Sabi ni Linfang. Siya ay isang maalamat na lumilipad na ahas, ang kanyang mga pakpak ay naglalaman ng malamig na madilim na chi. Napakadelikado ng mga maalamat na lumilipad na ahas.
Sabi ng manghuhula. Tumango si Linfang. Sa sandaling iyon, halos narinig na sila ng maalamat na lumilipad na ahas kahit na telepathically ang kanilang usapan. Agad siyang tumingin kay Linfang, masama ang pakiramdam ni Linfang. Wala sa kanila ang maaaring maliitin, naisip ni Linfang. Ang mukhang bata ay mukhang makulit at walang pakialam at nakakagulat na mula sa angkan ng pagong. Ang pinakamasama ay kapag ang isang tao ay mukhang isang bata na tulad nito, sila ay kadalasang peke kung sila ay hindi kapani-pani walang malakas, at kadalasan ay medyo matanda na. Magiging matako ba sila sa Diyosa? Tanong ni Linfang. Na-curious siya. Ang maalamat na lumilipad na ahas at ang mukhang bata ay mukhang hindi nararapat. Walang nagmamalasakit sa edad sa mundo ng paglilinang, ang lahat ng tao ay nagmamalasakit sa lakas. Walang nakakaalam kung ano ang gusto nilang gawin sa kanya. Sagot ng manghuhula na may pilit ng ngiti. Sina Ao Kanghai at Zhang Lin ay may matinding labanan. Naunawaan ni Zhang Lin ang hangin, walang laman na espasyo, at lakas ng ginto sa pinakamataas na antas. Ang bilis niyang sumabog. Lumitaw ang mga landas sa kalangitan sa likuran niya noong siya ay lumilipad. Hindi man lang siya masundan ni Linfang gamit ang kanyang mga mata. Si Ao Kanghai ay nanatiling nakatayo na parang bundok. Ang kanyang mga suntok ay mukhang simple, ngunit ang mga ito ay hindi kapani-paniwala at ginagawang nanginginig ang espasyo sa bawat oras, ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Ang mahusay na Oriental Greenfinch Rock ay tila walang anumang kapintasan bagaman, at ang kanyang mga pag-atake ay lahat ay hindi kapani-paniwala rin. Ang maruruming maliliit na ibon ay alam lamang kung paano umasa sa bilis sa pag-atake ng biglaan, iyon lang. Bastos. Sabi ni Zhanggan. Malamig siyang umungol, nakakasilaw na gininto ang kuko na tila mga espadang nakaguhit sa kalangitan. Malamig na tiningnan siya ni Linfang. Kumalat sa hangin ang mga ingay at pagsabog. Nagkalat ang mga ilaw ng espada. Halika dito. Sabi ni Zhanggan, itinuro si Linfang. Gusto niyang lumaban. Lumingon si Linfang, gusto rin niyang makita kung gaano kalakas ang mga makajos na hayop. Kahit na ang makajos na mga hayop ay may likas na talento at kakayahan, sa isang tiyak na antas ng paglilinang, ang mga bagay na iyon ay hindi na gaanong mahalaga. Ang 9 na bestial saints na mayroon siya sa kanyang Star World ay hindi kapani-paniwalang malakas, ngunit hindi naman sila mga makajos na hayop. Nakarinig si Linfang ng banayad na tunog. Gumalaw si Zhanggan at halos mawala. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Linfang na umatake. Ginamit niya ang orihinal na lakas ng lupa at naramdaman niya ang mga pintig ng lupa, kaya alam niya kung nasaan ang kanyang kalaban. Ang lakas ng celestial daw sa paligid ni Linfang ay naging lakas ng lupa. Isang karagatan ng lakas ang lumitaw sa vault ng langit at nagsimulang manginig ang hangin. Nanginginig ang lupa. May lumabas na dugo sa mukha ni Zhanggan. Masyadong malakas ang pag-atake ni Linfang, nakatanggap siya ng isang malakas na suntok. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2459, dalawang ipinagbabawal na teritoryo. Napakamot ng ulo si Zhanggan, at kumislap ang mga ilaw. Isang gintong liwanag ang umikot sa paligid niya at gumaling ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, nakangisi siya at nakatitig kay Linfang. Nahati siya sa dalawang katawan. Iyon ang pamamaraan ng pag-clone ng Rock Clan. Ang dalawang Zhanggan ay mukhang galit na galit at mabangis. Malamig na tinitigan siya ni Linfang. Medyo kinabahan siya dahil nakakamangha ang bilis ni Zhanggan, kaya sa kanilang dalawa ay na-pressure siya. Sabay na naglaho ang dalawang figure at bumaril kay Linfang. Parang dalawang gintong thunderbolt ang gumagalaw patungo sa kanya. Mabigat na lakas. Malamig na sigaw ni Linfang. Kaagad, ang kapaligiran ay naging napakabigat. Mabagal. Sigaw ni Linfang. Naging mabagal ang lahat sa paligid niya. Ang mga gintong kulog ay bumagal ng husto. Ang mabibigat at mabagal na lakas na ginamit ng magkasama ay hindi kapani-paniwala. Isang matalim na tunog ang kumalat sa hangin, at bumilis ang dalawang katawan. Dalawang napakatalis na gininto ang kuko ang lumipad patungo kay Linfang. Si Linfang ay naglabas ng mas mabagal na lakas at ilang bakanteng space strength, parang nakakapag-teleport siya habang lumilipad ang dalawang blade sa kanyang mga balikat. Lumapit si Zhanggan. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamao at inihagis ito. Nanginginig ang paligid niya. Tiningnan ni Zhanggan si Linfang ng masama habang ang kanyang mga kuko ay bumangga sa kamao ni Linfang. Isang nakakatakot na lakas ang gamulong sa mga alon sa paligid ng kanilang mga kamay. Naramdaman ni Linfang ang isang nakakatakot na matalas na enerhiya sa kanyang kamao. Napakasakit, ngunit hindi ito nakagambale sa kanya. Ang kanyang kamao ay nagliyab ng liwanag at isang puyo ng tubig ang lumitaw sa paligid nito. Lumabas ang sumisipsip na lakas at pinalibutan ang kanyang kalaban. Nais niyang makuha ang mahusay na Oriental Greenfinch Rock. Kaagnasan. Malamig na sabi ni Linfang.
Kinakaagnasan ang chi ni Zhonggan. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, ang sumisipsip na lakas ni Linfang ay nakakaubos ng kanyang chi. Asar. Pinalibutan ng mga gintong ilaw si Linfang. Nagulat si Linfang, ngunit lumitaw ang walang laman na mga pader na bato sa paligid niya at pinalibutan ang isa sa mga katawan ng kalaban. Nabasag ang walang laman na pader na bato sa espasyo. Malamig na tumingin sa kanya ang ibang rock at lalong naging dambuhalang, mas binilisan pa ang pagpapapakpak. Gumalaw si Linfang na nagustuhan ang hangin, umatras ng mabilis hanggat kaya niya. Hinabol siya ng dalawang katawan ni Zhonggan. Nakapagtataka lang ang kanilang bilis. Siya ang simbolo ng bilis, ang pinakamabilis na species sa mundo. Nagpakawala si Linfang ng lakas ng hangin para palibutan ang kanyang katawan at nagpatuloy sa pag-atras. Nararamdaman niya ang mga pintig ng lupain, napakabilis ng kanyang kaaway na maabot siya anumang oras. Mabilis. Naglabas si Linfang ng mas mabilis na lakas, pati na rin ang lakas ng hangin. Nagulat si Zhonggan. Ang figure ni Linfang ay kumikislap, ang kanyang bilis ay nakakamangha. Lumipad siya ng diretso sa Zhonggan. Maganda. Namangha si Aomo. Paano hindi ka panipaniwala? Nagulat siya sa bilis ni Linfang. Si Zhonggan ay napakabilis, at naiiwasan ni Linfang ang kanyang mga pag-atake. Agad na inatake ni Zhonggan ang halimaw na mukhang bata, ang nasa likod ni Linfang na mula sa Tortoise Clan. Asar. Sabi ng isang madilim na boses. Ang dalawang mahusay na Oriental Greenfinch Rock ay natulala, habang malamig niyang sinabi. Bastos. Kaya gusto mo akong kalabanan ngayon. Sabi ni Pagong, malamig na nakangiti. Bakit siya inaatake ni Zhonggan ngayon? Itinaas niya ang kanyang mga kuko. Sa sandaling iyon, lumitaw sa paligid niya ang isang napakalaking shell na kasing tigas ng bato. Ang mga kuko ni Zhonggan ay bumagsak sa shell, at walang nangyari. Gustong umatras ni Zhonggan, ngunit hindi siya pinayagan ng Pagong. Naglabas siya ng nakakatakot na chi na nagpasikip kay Zhonggan at isang puyo ng tubig ang lumitaw sa paligid niya. Sabi ko mang-asar ka, sabi ng Pagong na parang bata. Bumagsak ang kulog, at natangay ang dalawang katawan ni Zhonggan kasabay ng pagtalsik ng dugo. Orihinal na pagsasanib ng lakas. Nagulat si Linfang. Napakalakas ng Pagong na iyon. Sa kabilang banda, naglalaban pa rin sina Aokang-hai at Zhang Lin, mahirap para sa alinman sa kanila na manalo dahil masyadong malakas ang mga atake ni Aokang-hai at masyadong mabilis si Zhang Lin. Hindi sila gumamit ng anumang trump card, gayunpaman. Ang ganda naman. Sa sandaling iyon, nakita ng maalamat na lumilipad na ahas ang isang phoenix na dumarating ng hindi nagmamadali. Napakaganda niya, at talagang mukha siyang diyosa. Ang diyosa ng Phoenix Clan, si Goddess Zuan. Sumulyap si Goddess Zuan sa karamihan, tumingin siya kay Linfang ng ilang segundo at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo. Bakit lahat ng tao ay nasa aming lambak? Anong gusto mo dito? Siyempre, Diyosa Zuan. Tumiti ang maalamat na lumilipad na ahas. Kahit walang sinabi yung iba, pumayag naman sila. Ganoon ba, pagkatapos, sumama ka sa akin. Mahinahong sabi ni Goddess Zuan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Natahimik ang lahat at sumunod kay Goddess Zuan. Makalipas ang maikling panahon, nakarating sila sa harap ng isang teleportation portal, isang Phoenix portal. Pupunta ba tayo sa Godly Beasts Mausoleum? Nagulat si Aokang-hai. Kakapakita lang ni Goddess Zuan, at ngayon gusto na niyang pumunta sa Godly Beasts Mausoleum. Hindi masaya ang lugar na iyon. Oo, kung ayaw mong sumama, maaari kang umalis. Sabi ni Goddess Zuan sa karamihan. Natuwa si Linfang. Nakakatawa si Goddess Zuan, dinala niya ang lahat ng mga hayop na iyon doon at ngayon ay sinasabi niya sa kanila na maaari silang umalis kung gusto nila. Ngunit ipinagmamalaki ng mga hayop, paano sila makakaalis? Guro. Tumingin si Linfang sa manghuhula, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hihintayin kita sa Phoenix Valley. Tumiti ang manghuhula. May tiwala siya kay Linfang. Sige, babalik ako para sa kasunduan. Aomo, bumalik sa Dragon Clan. Hindi, Ama, sasama ako sa iyo. Sabi ni Aomo, umiling-iling. Sa pagkakataong ito, ayaw kong malayo sa aking ama. Nagulat si Linfang at tumingin kay Aomo. Dahan-dahan siyang tumango at sinabing, sige, ito ang mausoleum ng makajos na hayop, kaya sana ay makatulong ka doon. Tara na, sabi ni Goddess Zuan. Masama ang premonition ng crowd, parang biglaan ang lahat. Ano ang layunin ni Goddess Zuan? Bakit siya biglang nagpakita? Bakit bigla na lang niya naisip ang dalhin sila sa lugar na iyon? Ngunit sinundan pa rin siya ng mga ito. Naramdaman ni Linfang ang isang ligaw na hayop na chi na bumangon sa paligid niya. Ito ay makapangyarihan. Gaano kaaya-aya. It's a pure bestial chi. Sabi ni Aomo, huminga ng malalim. Feeling at home siya doon.
Ang lugar na ito ay mas mahusay kaysa sa Supreme Animal World para sa mga hayop. Ayon sa mga alamat, ang lugar na ito ay dating isang tunay na mundo ng hayop. Tapos, may nangyari at naging mausoleum. Marahil ay may kinalaman ito sa sinaunang digmaan ng kontinente ng Siyam na Ulap. Sabi ni Ao Kanghai. Pinangunahan ni Goddess Zuan ang daan at mahigpit na sinundan siya ng mga tao. Walang nakakaalam kung saan niya dinadala ang mga ito. Delikado iyan. Si Lin Fang ay may masamang premonition, ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang panganib ay nagkukubli. Isang madilim na enerhiya ang bumaril sa kanila. Parang si Chi, ito ay kamatayan orihinal na lakas. Hindi mo ito mahawakan. Ito ang purest death original strength sa mundo. Maaari nitong masira ang ating buhay at pumatay sa atin. Sabi ni Goddess Zuan. Nagulat ang mga tao na lumayo. Bilisan mo, masyado kaming maraming tao. Sabi ni Goddess Zuan, na lumihis. Pagkaraan ng maikling panahon, ang karamihan ay nakaharap sa isang napakalaking lugar kung saan mayroong tubig na orihinal na lakas. Ang mga enerhiya sa lugar na iyon ay napakadalisay. Nais kong tumalon sa loob. Ang pagong at ang maalamat na lumilipad na ahas ay mukhang nasa sabik. Gusto nilang tumalon, ngunit si Goddess Zuan ay tila ayaw niyang manatili doon, at nagpatuloy sa paglalakad. Mukhang alam na alam niya ang lugar. Malamang maraming beses na siyang nakapunta doon. Sinabi na ang Diyos sa Zuan ay kinilala ng isang Diyos. Malamang totoo. Alam na alam niya ang lugar. Kahit na mayroong maraming uri ng mga orihinal na lakas, mukhang hindi ito mapanganib. Oo, alam na alam niya ang lugar. Sagot ni Lin Fang, tumanggo nang marinig niya si Ao Kanghai. Sa wakas, nakarating sila sa harap ng isang mahabang illusory corridor. Ito ang target na destinasyon ni Goddess Zuan. Ang koridor na iyon ay mukhang isang ilusyon na daanan na may misteryosong chi. Lin Fang. Biglang sabi ng matandang baka. Si Lin Fang ay mukhang namangha at sinabi. Ano ang problema, guro? Lin Fang, nararamdaman ko ang chi ng Ganges time. Sabi ng matandang baka. Nanigas si Lin Fang. Hindi ba sila nasa Bestial Mausoleum? Bakit may chi mula sa Ganges time? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2460, hindi inaasahan. Ang Mausoleum at Ganges time ay konektado, at alam na alam ni Goddess Zuan ang lugar. Alam niya kung paano maiwasan ang panganib dito, at matagumpay na naakay sila sa harap ng isang maliwanag na koridor. Naaamoy ko ang ilang time determination. Diyos sa Zuan, nasaan na tayo? Tanong ng isang tao. Nasa loob ang mausoleum ng makadiyos na hayop. Sabi ni Goddess Zuan. Ang mga tao ay natulala. Isang hayop na Diyos ang inilibing doon. Dahil nakapunta ka na dito, bakit mo kami gustong dalhin doon? Malamig na tanong ng maalamat na lumilipad na ahas. May pagdududa siya sa totoong intensyon ni Goddess Zuan. Bakit niya gustong dalhin sila sa libingan ng isang halimaw? Parang time corridor, at parang umiikot, ibig sabihin, every time na pumupunta ako dito, nasa ibang lugar. Mahirap hanapin. Natatakot ako na kung pumasok ako mag-isa, hindi na ako makakalabas. Sa makatuwid, gusto kong pumasok kasama ang lahat. Sabi ni Goddess Zuan. Tumingin si Ao mo kay Lin Fang at sinabi. Ama, ang Phoenix Valley ay may masamang hangarin. Alam nilang may forbidden body ka at maswerte ka kaya niyaya ka nilang sumama. Lahat ng tao dito ay outstanding. Lahat sila ay mula sa mga angkan ng mga makadiyos na hayop. Wala tayong masigurado. Sagot ni Lin Fang. Ngunit mula nang dumating tayo dito, kailangan nating mag-ingat. Sige. Tumanggo si Ao mo. Si Goddess Zuan ay nasa koridor na. Isang misteryosong lakas ang pumaligid sa lahat habang sinusundan nila. Ang koridor ay tila walang katapusan, walang nakakaalam kung saan ito patungo. Maraming ilaw ang dumaan sa tabi nila. Mag-ingat ka, huwag hawakan ang mga ilaw na iyon, at huwag mo akong sisihin kung gagawin mo iyon. Binalaan kita, sabi ni Goddess Zuan. Ang lugar na iyon ay naglalaman ng isang misteryosong chi. Master Ox, may alam ka ba o nararamdaman? Tanong ni Lin Fang. Ito ang koridor ng space at time. Mag-ingat, ang mga ilaw na iyon ay marahas na mga ipoypo ng oras. Huwag hawakan ang mga ito, kung hindi, anumang bagay ay maaaring mangyari. Sa Ganges time, ang oras ay nasa isang estado ng kaguluhan. Baka bigla kang mauwi sa buhawi at hindi ka na makakalabas, o baka makalabas kapag kalipas ng 1,000 taon. Sabi ng baka kay Lin Fang. Nakarinig si Lin Fang ng ilang tunog, nanginginig ang kanyang puso. Sa katunayan, sa isang panahon ng bagyo, ang isang cultivator ay maaaring maipit doon sa loob ng 10,000 taon at sa labas ay parang ilang segundo, at ang kabaligtaran ay posible rin. Ang 10,000 taon ay maaaring lumipas sa labas habang nasa loob, ito ay pakiramdam. Parang ilang segundo.
Ito ay isang nakakatakot na bagay. Ang grupo ay lubhang mapagbantay. Mag-ingat ka, may time storm. Sa harap nila ay isang marahas na bagyo. Mukhang kinakabahan ang karamihan, tumabi at nanatiling malapit sa mga dingding. Ang bagyo ay lumipad sa karamihan. Hindi man lang sila naglakas loob na pakawalan si Chi. Ituloy natin. Mahinahong sabi ni Goddess Zuan. Nasanay na siya. Nang hindi namamalayan, 2 araw na naglakad ang mga tao sa koridor. Sa ilang mga punto, ang koridor ay nahati sa maraming kalsada. Goddess Zuan, magpapatuloy ba tayo ng walang katapusan ng walang layunin? Tanong ni Pagong. Swerte lang ang maaasahan natin. Kung papalarin tayo, baka makakita tayo ng mga hindi kapani-paniwalang kayamanan. Kung malas tayo, baka tuluyan na tayong makaalis sa loob. Sabi ni Goddess Zuan. Nagbuntong hininga ang karamihan. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang ilang maliliwanag na ilaw, at lumitaw ang mga tablet. May tao. Biglang sabi ng isang tao. Na-realize ng crowd na may tao talaga doon. Ang taong iyon ay nakahandusay sa lupa na hindi kumikibo, ngunit sila ay buhay. Ang taong iyon ay may hawak na sans weapon, isang napakalakas. Ang chi na lumabas mula dito ay yumanig sa puso ng mga tao. Isang walang kapantay na sans weapon. Ang mga tao ay namangha. Ibinaba ni Zhang Gan ang kanyang mga pakpak. Gusto niyang kunin ang walang katulad na sans weapon. Huwag mong ipagsapalaran iyon. Sabi ni Zhang Lin. Ayos lang ako. Sobrang bilis ko, walang mangyayari sa akin. Sabi ni Zhang Gan. Pagkatapos ay nahati siya sa 2. Ang isa sa kanyang mga katawan ay naging isang bato at ikinumpas ang kanyang mga pakpak, bago naging isang sinag ng liwanag. Itinaas niya ang kanyang mga kuko at inabot ang Saint's Weapon. At pinalibutan siya ng malakas na hangin. Sinubukan ni Zhang Gan na kumilos ng mabilis hanggat maaari, ngunit bigla siyang naging mabagal. Nakasimangot ang kabilang katawan niya. O hindi, sinabi niya. Agad na lumitaw ang katawan ng rock sa buhawi, nagpupumiglas. Mabilis, inalis ito ng mga ilaw ng oras. Gaano nakakatakot. Wala siyang magawa. Biglang umikot ang kabilang katawan niya at bumalik siya, malamig na tinitigan si Lin Fang. Tinakaw mo ang swerte ko. Malamig na sabi ni Zhang Gan kay Lin Fang. Tiningnan siya ni Lin Fang ng kakaiba. Pag nanakaw ng swerte ng isang tao. Kakaiba ang sasabihin. Nakakatawa ka, malamig na sabi ni Lin Fang. Hindi ka mapakali. Nagpatuloy sila sa paglalakad pasulong at natuklasan ng maraming beses na mga bagyo. Ang karamihan ay nakakita ng mga figure at kayamanan sa mga buhawi, ngunit hindi nila alam kung anong uri ng mga tao o kayamanan ang nakaipit sa loob. Nahanap na, biglang sabi ni Goddess Zuan. Mukhang masaya siya. Sa kanyang harapan, ilang nakasisilaw na puting ilaw ang lumitaw. Makakapasok ako, salamat dito. Sabi ni Goddess Zuan, na nakaturo sa mga puting ilaw. Hindi naintindihan ng iba. Sa unang pagpunta ko dito, pabaya ako at dinala ako ng puting ilaw na iyon kung saan. Doon, nakita ko ang libingan ng isang makajos na hayop. Sasama ka ba? Tanong ni Goddess Zuan. Mukhang kawili-wili. Tara na, sabi ng isang tao. Sinundan siya ng mga tao magkahawak kamay para makapasok sa loob para hindi tayo mawala sa isa't isa. Mag-isa, baka mamatay tayo. Tumiti si Goddess Zuan. Pinaliwanagan ng mga puting ilaw ang kanyang mukha at lalong nagpaganda sa kanya. Sige, nagpatuloy ang mga tao sa paglalakad pasulong. Gusto nilang lahat na mapalapit talaga kay Goddess Zuan. Gayunpaman, iniunat ni Goddess Zuan ang kanyang kamay at hinawakan ang mga kamay ni Lin Fang sa isang tabi at ang Pagong na mukhang bata sa kabila, at ngumiti sa kanila. Ama, mukhang naniniwala si Goddess Zuan na maswerte ka at ang anak ng Pagong. Nakangiting sabi ni Aomo. Lumakad pasulong si Lin Fang, magkahawak kamay sina Goddess Zuan at Aomo. Sabay silang pumasok sa mga puting ilaw. Bigla silang umikot. Koridor ng oras. Nakita ni Lin Fang at ng iba pa ang maraming iba't ibang tanawin. Naglalakbay sila sa oras. Ang mga labanan ay lumitaw sa kanilang larangan ng pangitain. Nag-flicker ang mga figure. Para silang nanonood ng sine. Pagkatapos noon ay may mga mapanirang ilaw din na lumitaw at dumaan sa tabi nila, ito ay nagbigay sa kanila ng goosebumps. Naglalaman sila ng isang misteryosong chi. Hindi. Biglang sumigaw si Lin Fang. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Tatay. Sigaw ni Aomo, nakatitig kay Lin Fang. Ama, ano ang problema? Hindi. Sigaw ni Lin Fang, nanginginig siya. Binitawan niya ang mga kamay ni Goddess Zuan at Aomo, at tumalon pasulong. Ama. Hinawakan muli ni Aomo ang kamay ni Lin Fang, ayaw niya itong bitawan. Gustong tanggalin ni Lin Fang ang kamay ni Aomo, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Aomo. Dahil gusto mong pumunta, tutulungan kita. Sabi ng isang tao.
Sinunggaban ng ilang malalaking pakpak sina Aomo at Linfang at itinulak sila. Biglang lumingon si Linfang at nakita si Zhonggan. Malamig ang tingin nito sa kanya sa kanagtaas ng kamao. Sigaw niya kay Aokanghai. Ingatan mo si Aomo. Biglang tumalikod si Linfang at tumalon. Galit na sigaw ni Aomo. Ama, ang lugar ay lubhang mapanganib. Baka mamatay si Linfang doon. Ang mga tao ay namangha. Hindi nila alam kung ano ang nakita ni Linfang. Tumalon si Linfang sa mga puting ilaw at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad. Patuloy na lumilitaw ang mga mapanirang ilaw sa paligid niya. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong. Linfang, baliw ka. Sabi ng matandang baka, ito ay Ganges time. Ang kanyang amo ay matagal nang nakakulong dito noong mga araw. Nakita ko ang mga anak ko sa loob. Sagot ni Linfang. Nakita niya sina Zetian at Kyongsheng. Nasa buhawi sila, magkasama sila at nasa panganib. Ang dalawang maliit na bastard na iyon, nagkita sila at ngayon ay dumating sila sa Ganges time, naisip ni Linfang. Kung alam mo ito ni Mengqing at Yuyu, nabaliw na sila. Hindi man lang nasira ang kanilang jade talismans, kaya alam ni Linfang na buhay pa sila.